Hello bestie, mag-mango panna cotta tayo. Dahil ito ay panna cotta which means cooked cream, kaya naman lulutuin natin yung heavy cream. Bago ko pinakuluan yan, hinalo ko muna lahat ng mga ingredients. Hindi pa na-dissolve ang gelatin dyan dahil malamig ang aking heavy cream. Galing pa kasi sa ref yarn. Pero okay lang yarn dahil pakukuluan naman natin yan at pag mainit na, matutunaw na ang gelatin. Ang apoy ko dyan ay nasa medium heat lang. Panayhalo ko dyan bestie para naman maiwasan natin ang pag-apaw nung cream. At syempre para maiwasan na rin ang sunog, just like your pancakes, charot. Di pa rin makamove on, te. At kapag kumukulo na at natunaw na yung gelatin, pwede na yarn. Kung wala ka naman heavy cream, pwede mo na i-substitute ang evaporated milk. So ayan na bestie, kumukulo na yarn kaya pwede na yarn. Sinala ko lang para hindi masama yung may buo-buo. Tapos itatransfer lang natin sa container or kung saan mo gusto ilagay. Kung ako magbibenta ngayon, dyan ko na ilalagay sa paper container at waterproof naman yan. Kung wala ka ilalagay na topping, pwede mo na yan tusukin para matanggal yung bubbles. Pinalamig ko lang yan tapos ilagay ko sa ref ng overnight. And after 24 hours, joke lang, basta kinabukasan, ayan, gumawa naman ako ng mango sauce. Nilagyan ko lang ng mango puree and then naglagay ako ng gelatin. Pinakulaan ko sandali para matunaw yung gelatin, pagkatapos hinango ko at sinet aside ko para naman lumamig. Ito naman graham crackers pag Pinoy ka, pero pag Slangish ka, graham. Joke lang. Dinuduro ko lang yan pero ayoko ng pino kasi gusto ko may crunch ng konti. Gumamit lang ako ng rolling pin dyan, bestie, pero kung wala ka niyan, pwede naman gumamit lang ng baso o kaya naman bote. Ganyan na pagkadurog, okay na sa akin yarn. Ngayon naman mag-a-assemble na tayo. Inuna ko yung panna cotta na may mango sauce. Ilalagay ko kasi sa ref yan para maging solid. Pagkatapos ginawa ko naman yung pangalawang panna cotta. Ang layer naman neto ay graham crackers pagkatapos yung mangga. Ang style naman neto ay may pagka-dry dahil nga wala siyang mango sauce. Para lang tong mango float, bestie, kung mapapansin mo dahil nga yung layering ng mango and graham crackers. Kung namamahalan ka sa ingredients ng mango float, pwede na ito. Meron ako ditong hiniwang hinog na mangga tapos nilagyan ko lang ng konting mango sauce. Nilagyan ko dahil para naman hindi masyadong dry. Tapos i-spread ko lang dyan sa ibabaw. Hindi ko nga lang siya pupunuin para hindi naman matabunan yung graham crackers. Done na yarn. So ito namang isa, solid na yung mango sauce tapos nilagay ko lang yung natirang mangga. At i-spread ko lang yan. Pag ikaw bestie, ititinda mo yan. Syempre depende na yan sa'yo kung gaano karami. Done na yan bestie, at kung gusto mo i-level up pa, lagyan pa natin ng graham crackers. Spread ko lang yan at konti lang ang ilalagay ko. Mahilig lang talaga ako sa may pagka-crunchy na kinakain. Ready na kainin yan bestie o kaya naman ilako sa kanto. I'm pretty sure maraming bibili sa'yo with matching kilik pa. Joke lang.